Hello, Katden lovers and Katden followers. Mr. Robby Domingo, may kakasuhan dahil kay Miss Catherine Bernardo. Ang lahat updates po natin kay Miss Catherine Bernardo ay nagtitiping na po siya ng ilang mga episode para sa PGT or Pilipinas Got Talent bilang isa sa pinakabagong hurado, new set sa hurado sa isang reality o talent search, no, na talagang masasabi mo na pinag-uusapan ngayon dahil kay Miss Catherine Bernardo. Kung dati nagte-trending yan dahil si Vice Ganda, si Angel Oxy ng ilan sa pinaka highlights at sinamahan pa ng Robin Padilla. This time, Catherine Bernardo po ang patuloy na pinag-uusapan online. At dahil po dyan, kasama niya si Mr. Donnie Pangilinan bilang isa sa mga new sets of jurados dito po sa PGT or Pilipinas Got Talent. At dahil dito ay hindi po naiwasan ng ilang mga netizen ang ilan sa mga fans si Catherine Bernardo at fans ng Don Bell na magsalpukan. Dahil sa isang post po nitong si Mr. Robby Domingo kung saan meron po isang fan, no, isang loyal na Don Bell fan ang nagbanta kay Robby Domingo hinggil sa umano'y posibleng pag-ship nito kina Catherine Bernardo at Donnie Pangilinan sa isa't isa. Ang tambalang kat doon kasi ay nabuo sa pagsasama ng dalawang kapamilya stars bilang pinakabagong judges sa Season 7 of Pilipinas Got Talent. Si Robby naman ang isa sa mga host nito. Kilala kasi sa pagiging witty si Robby at naitatawid niya ang mga ganitong pasakali lalo na't updated din siya sa current events pagdating sa chika. Say ng isang basher, I am Robby Domingo, ay subukan mo lang na i-match si Donnie at Bernardo Kat. Ready ang solid supporters ni Bel Mariano na i-bash ka mula ulo mo hanggang paa. Huwag mong itolerate yung kalandian ng peste mong kaibigan. So ganito katindi yung mga sinabi ng isa sa mga Don Bell or parang mga supporters ng Don Bell dito kay Robby. So dahil dito, Robby Domingo fires back at netizen opposing Catherine and Donnie's fairing. So sumagot po si Mr. Robby sa pagbabanta ng nasabing netizen. Tugon niya na di nagpatinag. Can I consider this at a threat? I can take a legal action against it. I don't tolerate this behavior. Ito naman ang naging reaksyon ng mga netizen sa pag-respect ni Robby sa naturang basher. I'm sorry but this is obviously an hack para sirain si Belle. And I know people who's good at this, pretending to be someone else fans para masira yung artist na yon. May mga fan talaga na aggressive who needs to get a life. Salot yung mga ganyan. He should because that was messy. Belle is too kind to have this kind of fun. Wala na talaga silang lugar sa mga dilulutards. Wala namang masama kung i-pair up yung dalawa. Work lang naman yan. Mindset lang talaga ng fan ang mag-aaway palagi. Parang gusto nila yung idol lang nilang angat palagi. Ang toxic, ang aasim siguro sa personal. Can please stop thinking they own these celebrities that their idols have to obey their every wish and whim. Grabe yung makapagdemand ha. Magandang sapulan niya ni Robby Domingo para may masmasan ng mga social media commenters. Ang akala po dito nung nag-comment na yon is kakampihan siya ng mga fans ni Miss Belle. Actually, napakabait po ni Belle tsaka ni Mr. Donnie Pangilinan. Kahit po talagang dati is na-intriga itong si Belle, ay ito po si Mr. Donnie tsaka si Miss Catherine Bernardo na parang pinapormahan itong si Mr. Donnie si Catherine, pero nilinaw naman po nila na magkaibigan lang talaga sila. At the same time, kaibigan po ni Catherine Bernardo si Bel Mariano. And yung kanila pong pagsasama dito po bilang judges at hindi bilang love team. So ito po yung isa sa mga critical na pwedeng mangyari, no? Pag nangyari po na parang ipapartner, meron po kasing mga fan na parang napaka-obsessed, no? Pagdating po dun sa mga love team, katulad po ng Don Bell, hindi naman po lahat ng mga Don Bell fan, parang hindi po nila gusto na mag-partner si Bell or si Mr. Donnie tsaka si Miss Catherine. Pero meron nga talagang mga fan talaga na hindi sila sanay na yung kanilang sinusupport ang artista, bigla na lang isi-ship. So, ito po yung danger na kinaharap ngayon ni Miss Catherine. So, kung napapansin po ninyo, mula po nakilabas sila bilang mga new sets of jurados, is hindi po tinatabihan ni Miss Catherine si Mr. Donnie Pangilinan dahil ayaw niya, diba? Kasi ramdam niya dahil nagkaroon din siya ng matinding mga fan no, ng Angkatngel. Ayaw niya siya yung maging dahilan para magkagulo at masaktan or ma-heartbreaks yung mga Don Bell fans. So, ganoon po rin mag-isip ang isang Catherine Bernardo. Kaya talagang hinahamaan po sila ng marami mga celebrities. So, ano kayang gagawin ni Mr. Robby dito, no? Sasampulan niya kaya? Pero, tingnan na lang natin sa susunod na updates. At ngayon naman, magbasa tayo ng mga comment at reaction po ninyo. Unahin natin si Chris Santa Harvey. Playing a victim na naman si Catherine Bernardo sa love team cut din. Wala na bang lalaking may tatambal sa kanya sa edad niya at matured look? Hindi siya ubra kay Donnie Pangilinan. Ang chemistry ay mag-ate or mag-tiya. Pwede si Catherine kay Joshua Garcia. Balang araw may katapusan ang kasikatan. Kaya, just go with the flow of entertainment business. Sa ang push si Catherine Bernardo ang pinaghahanapin. Huli na. Kapait
na mukhang lumalabas na kawawa dahil gulo na gulo mga fans niya. Sabi niya dito no, naman ay papares sa kanya at sa susunod na project niya ay magiging unsuccessful kung smart kung sino man ay papares ay hindi nakikita ang project niya. Ngayon, I think this is panpo ni Miss ng Dondel din to, parang din siya, parang galit din siya na siniship, no? Well, in fact, hindi naman po personal decision ni Miss Catherine yon dahil kung meron nang nagsiship sa kanila, hindi si Catherine yon at hindi yung management yon, kung hindi yung mga tao lang, yung mga showbiz insiders lang naman talaga yung nagsasabing parang siniship silang dalawa dahil magkasama sila at para mapag-usapan yung bago nilang proyekto. Sabi naman ni Ma'am Shilene Banting, sobrang ginawa ng mga Katniel fans kay kung ako kay Kat, di na ako magtitiwala sa Katniel fans kasi ginagamit lang siya ng Katniel fans para kay cheater DJ na idol nila. Ayun, so medyo matindi Sabi ni Miss Glorioso, kung kayo naulit ni Daniel din, sabihin mo ang totoo para okay na. Yan, so ito naman yung kanyang pakiusap, which is rights naman talaga ng mga fan na malaman ang totoo para at least pare-pares mag-move on, diba? Di syempre umaasa din ng maraming mga fans sa kanila. Sabi ni Miss Annabel Garde, ay nako, di ako naniniwala sa gasa na yan, panggulo lang yan. Noon pa, ang gulo na yan sa social media. Never believe in him. Malabo pa po na magkabanikan ang Katniel. And according to Miss Glorioso, pero kung hindi talaga pwede si Alden kay Kat, madaming guy dyan, ba't bumalik pa siya? Ay nako po sa bagay, kung mahal mo, magpapakamartir ka. Sandali lang ka lang po kayo. Wala pa po confirmation na nagkaroon ng comeback, no? Yun po ay speculation pa lang. Sabi ni Miss Gracia Zamora, tayong Kat din, huwag tayong maniniwala sa mga vlogger, fake news lang yan. Kagaya kay OG Diaz and Christy Permin, fake news lang yan. Diwala tayo sa Kat din. Sabi ni Miss Anna Politana, through Miss Narens, mismong si OG Diaz ang nagsabi na ala ng balikan na nangyari. Kahit sa Marisol Academy na alam ang katotohanan, aligid at talking stage issue. Ayun, marami naman talaga nagsasabi na parang after po nung issue na parang nagkita sila or nag-usap sila sa dressing room, wala naman daw pang parang nangyari ulit na parang na sila. Okay na sila, di ba? Nagkabalikan na sila. Kasi, yun yung lumalabas ngayon na medyo off para sa lahat ng mga fans, di ba? And, abangan na lang talaga natin, diba? Sabi ni Miss Angie, kay Mami Min tayo maniwala kasi nagsalita na siya. Huwag tayo maniwala sa mga fake news, tama. Diba nagsalita siya with Miss Tita Long. Sabi ni Miss Raquel Bersosa, Miss Nareds, may bago si Mami Min, si Tita Long at then panatag na tayo. Puro fake news at paninira kay Alden at Catherine. Kinlaro nila Mami Min at Tita Long. Ayun. So, talagang ang laki po ng impact ng ginawa ni Mama Min na nagsalita po siya sa publiko. No, kasama po si Tita Long na isa sa mga super fan ni Miss Catherine Bernardo na huwag paniwalaan ang sunod-sunod na mga fake news na lumalabas po sa social media. Sabi nga ni Mama Min, parang recommended niya pa si Tita Long daw ang paniwalaan. Kasi yan talaga yung lagi nilang kausap at si Tita Long talaga nakikita niya talaga personally yon, diba? Sabi ni Miss Tess Marsal, Miss Dars, thanks for sa update. Tigilan na niya yung mga kasinungalingan ni Gaza. Basta cut din lang po tayo. God bless po. And Miss Garus Pilar, Miss Dars, team panatag kami. Kahit na anong mangyari, hindi kami maniniwala sa mga fake news. And Lion Rush, latest updates po, nagsalita na po si Mama Min, wag daw maniwala sa fake news. Correct yan, Gaza, wag maniwala dyan, fake news yan. Ayan. So, pagkatapos po ni Mama Min na maglabas ng kanyang statement, agad na naglabas ng statement si Sian Gaza para po depensahan yung kanyang mga statement. So, kayo na po ang humuska. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!